Naalala nyo ba yung nag-send ng kwento sa atin mula sa Morocco? Ngayon, siya ulit ito pero this time, ibabahagi niya ang very first time na naranasan niya ang katatakutan. Hindi ito nangyari sa abroad, kundi dito, sa Tagaytay. Isang overnight trip na dapat puno lang ng kasiyahan, tawanan, inuman, pero nauwi sa isang gabi na hindi makakalimutan dahil sa isang lalaki na hindi naman dapat nandoon. Kung meron kayong mga kwentong gustong i-share, just check the link below sa description box and also sa TikTok bio ko. And of course, don't forget to like, subscribe, and tap the notification bell for more updates. Before we begin, I would like to give a huge shout out to Sheila Dairit and Lot Magtanong from the Cancer Institute of Sacred Heart in Angeles City, yung hospital po doon. Kahit naka-face mask ako sa loob ng hospital, nakilala pa nila ako, Ate Beb, sabi nila gano'n. Tapos nagpa-picture sila. Actually, ito pa yung damit ko doon. So, hello po sa inyo. Maraming salamat po sa suporta nyo. And of course, sa tulong na binibigay nyo po sa nanay ko. Kayo na po bahala sa kanya. Also, kamakailan lang nagkaroon ng lindol na naman sa Davao. So lahat ng mga proceeds na makukuha ko from this video, I'm going to donate them sa mga na-affect ng lindol sa Davao. Maraming salamat po sa magiging support nyo if ever na mapanood nyo man itong video na to. Hello Ate Bebs at sa lahat ng makakabasa at makakarinig nito mula sa YouTube. Nakapag-share na ako minsan dito yung tungkol sa Morocco Spooky Serie. Ito naman ay tungkol sa kauna-unahang experience ko sa katatakutan. Ito ay nangyari noong 2 years after kong graduate ng college. Minsan, naisipan naming lahat na magtaal lake viewing at mag-inuman overlooking. Uwian lang ito dahil lahat noon ay hindi naman talaga nagplano. Galing work, bale Friday ng hapon na yon. Normal na sa amin yung ganoong klaseng yayaan. Walang plano-plano, basta matripan, lalarga kami kaagad. At yun na nga, convoy lahat. Puro babae ito, partner-partner. Imagine, marami kami. Mga 100 siguro. Dumaan kami sa bahay ng isang girlfriend ng friend at sa Robinsons. Bumili kami ng madaming food pang dinner na rin kasi. At syempre, midnight snacks kung madaling araw na kami matapos. On the way up to Tagaytay, nagkaroon ng sobrang traffic. Kaya dumating kami doon around 9 PM na yata. Disappointed kami dahil madilim na at hindi kita ang Taal Lake. Pero dahil planado na, lahat kami ay nag-agree na maghanap ng hostel type na merong balcony. Maraming ganoon noong araw sa Tagaytay. Nagtanong kami sa isang tricycle driver doon at nagpaunlak naman siya na dadalhin kami sa isang lugar na ika niya ay sikat namang pinupuntahan ng mga gustong mag-picnic by the view. At malapit lang daw ito sa roundabout. At hindi na nga kami nagpahinay-hinay pa at sumunod na kami sa tricycle driver. Pagdating doon, malapit nga ito sa kalsada mismo. Familiar ako dahil kapitbahay lang ito ng mga relatives ko na nasa Tagaytay. So, hindi ako kinabahan sa lugar. Alam kong safe kami kung sakali kahit na napansin kong iba na ang aura ng facade ng bahay. 3 kotse kaming biglang nagpark doon sa maliit na kalsada kung saan nandoon mismo ang hostel type na piknikan. Nailawan ito ng 3 sasakyan kaya kitang-kita ko ang itsura ng facade. Bungalow type ito na merong lumang-luma na main entry door at tinatago ito ng unkept bougainvillea plants na medyo tuyo na ang mga bulaklak. Kaya ang sukal-sukal tignan ng aura. At pagbaba naming lahat, sumunod kami sa may-ari nito. Isang may edad na 65 years old pataas na ale. Hawak ng susi. Doon ko lang napansin na ang pinto pala ay nakakadena at padlock lang. Binuksan niya ito at habang lahat kami ay naghihintay sa likod niya, tahimik kaming lahat nag-aabang. Pagkabukas niya, bumungad sa amin ang isang makitid at madilim na hallway na may dilaw at mahina na bombilya ng ilaw. At pagpasok namin, amoy lumang bahay. Parang amoy amag na parang basa na. Lumakad kami dahil pinakita niya ang mga kwarto at binuksan ang pinto sa kabilang dulo na palabas sa isang open balcony na overlooking sa Taal Lake. Masukal ang mga puno sa baba ng balcony at napakadilim na ng view ng mga oras na yon. Finally, umalis na ang may-ari at lahat kami ay nag-ayos na ng mga gamit. Biglang ingay ng buong lugar, imagine. Tawanan, kulitan at sigawan. Siyempre, inuna naming ayusin ang mga pagkain at mga inumin sa balcony dahil doon kami magsistay the whole night. 2 bedrooms pala ito at may maliit na toilet and bath.
Nagumpisa na kami mag-init ng mga pagkain namin at mag-sound trip. Ubod ng saya namin dahil naparami kami ng gabing yun. At pagkatapos kumain, tuloy-tuloy sa inuman at daldalan at tawa ng walang katapusan. Mga around 3 a.m., napansin naming medyo lumalamok na sa balcony. Kaya binuksan namin ang electric fan na sadyang nandoon sa loob ng kwarto. Nilagay namin ito sa lamesa sa balcony katabi ng pintuan papasok ng hallway. Samantalang kami naman ay natapos na mag-inuman at nagsiupo na sa harapan ng balcony para magpahangin lang. Humupa na ang ingay namin ng mga oras na ito. Samantalang hindi ako mapalagay sa mga naririnig ko. Naririnig ko ang electric fan na nag-iingay na parang nakakahigop ng tela o papel sa likod. Tapos mawawala at magiging normal ulit ang tunog ng hangin. Kabisado ko ang tunog na parang natatakpan ng isang bagay ang hangin ng isang electric fan dahil ito yung business namin, repair shop ng electrical and mechanical appliances. Hindi ako nagkakamali sa naririnig ko. Merong naglalaro sa likod ng electric fan, kaya nag-iiba ang tunog ng hangin nito. Lumingon ako sa likod kung nasaan nakapatong ang electric fan. At laking gulat ko nang may nakita akong anino. Anino ng isang matangkad na sobrang payat na lalaki. Hawig ng postura ng bangkay. Nakatayo sa sulok ng balcony mismo sa tabi ng pinto at electric fan. Ang nakakakilabot pa na patingin nitong galit na galit sa amin. Pero alam kong kaluluwa lang siya dahil silhouette lang ito. Tipong transparent lang. Nanigas ako sa upuan ko at humarap sa madilim na taal view. Maya-maya yung isang tropa ng girlfriend ko biglang nagsalita. Ito pala ay may active na third eye. Ang sabi niya, "Guys, huwag kayong matakot ha. Pero kaninang paglingon ko sa likod, meron akong nakita sa bintana, lalaking matangkad na lumabas galing bedroom 1. At doon, lahat ng kasama namin ay nagsalita. Lahat pala kami ay nakarinig ng kakaibang tunog ng hangin ng electric fan. At nakita ang lalaking multo sa corner ng balcony na yon. Lahat kami ay kinilabutan, nagdasal. Lahat kami ay nagsiksikat sa bedroom 1. Doon kami dikit-dikit na umupo at natulog. Dahil pagkita namin sa siwang ng door ng bedroom 2, may 2 pares ng paa ng isang lalaki doon. Hindi na naming makuhang umalis dahil ayaw naming mag-eskandalo doon sa neighborhood. At hindi naman namin alam kung saan hahanapin ang may-ari ng bahay. Ayaw naman naming takbuhan para sa payment. Kinabukasan, pagbayad namin sa may-ari, tinanong namin kung ano ang issue ng lugar na yon. Halatang ayaw niyang pag-usapan at tila parang galit siya. Pero pinilit naming sabihin sa kanya ang pangyayari nung madaling araw. Doon, inamin niyan dati pala itong tirahan ng kanyang anak na binata. Natagpuan na lang ito isang gabi na walang buhay. Ito daw ay naglason dahil iniwan ito ng asawa. Mula noon, hindi na ako bumalik sa piknikan na yon. Hanggang ngayon ay nandun pa rin ito. Dinagdagan nila ito ng extended balcony sa tabi, tables and chairs para sa gustong mag-picnic viewing ng Taal Lake. At doon na po nagtatapos ang ating kwento. Bakit naman ganyan? Naku po, sinasabi ko talaga sa inyo. Nakakatakot yung mga yung nakikita mo yung pares ng paa doon sa ilalim. Yung, Bini ko, Gary! Ayoko ng ganyan. Buti na lang yung kama ko dyan. Wala siyang space sa ilalim ng bed. Kung may kukunin man ako, may titignan man ako sa ilalim. Wala akong makikita ng pares ng paa sa kabilang side. Sobrang unique ng mga na-experience nung OP natin. Kasi very unique din yung na-experience niya sa Morocco eh. Tapos yung ngayon, unique din. Something about the electric fan. So I'll see you guys tomorrow. Bye-bye. Love you. Sabi nila, pag nakita mong walang ulo ang isang tao, sabihan mo na yon para hindi na matuloy ang nagbabadyang kapahamakan niya. Story time. Ako si Josh. Kwento ko lang yung nangyari sa akin. Noong taong 2019, nangyari to mga nasa kalagitnaan ng July. Hindi ako naniniwala nung una sa mga pamanhiin hanggang sa mangyari sa akin to. Isang gabi, habang nanonood kami ng movie sa TV, ay may kumatok sa pintuan namin. Pagbukas ko ng pinto, ang Kuya Marvin ko lang pala. At may inabot siya sa akin na pera. Hindi ko alam o hindi ko lang natitigan ng maigi. Parang wala siyang ulo ng mga oras na to. Kasi kalahati ng katawan niya lang sa pintuan ng pinasok niya. Habang inaabot sa akin ang perang hiniram niya. Tapos pagkaabot niya, nagmadali na siyang umalis. Hindi ko na lang pinansin ang nakita ko. Dahil baka namalikmata lang talaga ako ng oras na to.
Matapos kami sa pinapanood naming movie, agad na kaming natulog. Pero mga bandang 2:00 ng madaling araw, nalipungatan ako kasi may kumakatok sa pintuan namin. Pagbangon ko, tinignan ko yung higaan namin tapos napansin ko na wala sa kama nila sila mama at papa. Nagtaka ako kung nasaan yung mga yon. Isang kwarto lang palang tinutulugan namin ng mama at papa ko. Sila sa kama, kami naman ng dalawa ko pang kapatid sa lapag. Tapos dali-dali na akong tumayo para buksan ng pinto. Tapos pagbukas ko nun, nagulat ako nang pumasok bigla yung kuya kong si Marvin. Tapos nagmamadali yung pumasok. Kaya tinanong ko yun ng, "Uy, ba't ka nagmamadali?" Pero hindi ako pinansin nun at pumasok siya kaagad ng kwarto niya. Hindi ko na lang yung pinansin at sinara ko na lang yung pintuan ng bahay. Pabalik na sana ako sa kwarto namin para matulog nang biglang may narinig ako motor na dumating. Nagtaka ako kung sino yun, kaya tinignan ko kaagad yung sa may bintana. Nang makita ko yung ate ko at asawa niya kasama mga anak nila, pinagbuksan ko agad sila ng pinto. Tapos dire-diretsong pumasok yun at binaba ang mga bata nang biglang nagsabi yun ng mga katagang ikinagulat ko. "Na-aksidente ang Kuya Marvin mo at patay na raw siya." Nagtaka ako sa sinabi niya dahil kapapasok lang ni kuya sa kwarto niya. Pagkasabi niya nito, dali-dali ko sinilip yung kwarto niya. Pero pagbukas ko ng pinto at ilaw, hindi ko alam ang mararamdaman ko. Kung matatakot ba ako o maiiyak. Kasi wala ang Kuya Marvin ko dito. Pero sigurado ako na may pinapasok ako bago dumating sila ate. Nailibing naman ng maayos ang labi ng kuya ko. Tapos na ikwento ng kapitbahay namin sa amin, nung gabi na bumibili si Kuya Marvin sa tindahan nila, ay nakita niya raw yun ng walang ulo. Inakala niya rin daw na namalikmata lang siya. Nang ikwento niya yon, naalala ko yung gabing inabot niya sa akin yung pera. At napansin kong parang wala rin siyang ulo nun. Hanggang ngayon napapanaginipan ko pa rin siya. Pero hindi na ako natatakot, siguro dahil namimiss ko na rin yung mga panahon na kasama pa namin siya. Ipikit mo na ang mga mata mo para hindi mo na makita ang kaluluwang naglalakad sa kalsada nyo. Ako si Ryan, tubong Iloilo. Ang karanasan kong to ay nangyari noong 2013 pagkatapos ng pananalasa ng bagyong Yolanda sa lugar namin. Maraming bahay ang na-wash out, kahit mga malalaking puno walang natira. Kaya kahit gabi, may kita mo ang lawak ng lugar namin dahil wala ng mga bahay ang nakatayo. Parang isang malawak na patag na bukirin na maraming sanga ng puno ang nakakalat. December 2013, ilang linggo lang ang lumipas. Nakapagpatayo kami ng maliit na bahay na barong-barong at wala itong pintuan. Para lang meron kaming pansamantalang maayos na matutulugan. Ang nagsisilbing pintulang ng bahay namin ay isang kortina na manipis. Yung kita mo pa rin yung labas ng bahay nyo. Isang gabi, matapos ang mahabang araw ng pagtatrabaho namin sa ilalim ng mainit na araw, naghapunan na kami at natulog. At dahil mainit masyado ang panahon ng araw na to, nagpasya akong mahiga sa harap ng pintuan namin na kung saan kortina lang ang harang. Bilog ang buwan ng gabing to. Habang nakahiga ako sa tapat ng kortina ng pintuan, kitang-kita ko ang nasa labas dahil sa liwanag ng sinag ng buwan. 12:00 na ng hating gabi nito at nararamdaman ko nang dumadampi sa balat ko ang lamig ng simoy ng hangin. Nasa bandang kalsada ang bahay namin, kaya rinig namin ang mga taong naglalakad sa labas. At dahil nakaharap ako sa pintuan, kita ko rin ang mga dumadaan doon. Habang lumalalim ang gabi at naaalimpungatan ako sa tunog ng mga naririnig ko galing sa kalsada, hindi ko alam pero parang may nakikita akong naglalakad sa kalsada na parang dahan-dahan yung humahakbang na may kasamang tunog ng kadena. Animoy bawat hakbang niya ay siya ring tunog ng kadena na parang nakatali sa kanyang mga paa. Dahil sa liwanag ng buwan, naisip ko na makikita ko yung taong gumagawa ng ingay na yon pag nasa harapan na ng pintuan namin yon. Hanggang nagulat na lang ako sa nakita ko. Isang lalaking nakabarong ang dumaan sa kalsada namin. At kitang-kita ko ang mga paa niyang nakakadena. Gusto kong sumigaw sa kilabot. Ngunit di ko magawa kasi sinong magsusuot ng barong ng ganitong oras ng gabi at may kadena sa paa. Mas lalo pang tumayo ang balahibo ko nung nasa harapan ko na siya at bigla yung tumigil. At unti-unti siyang lumingon sa may kurtina ng pinto namin kung saan ako nakahiga. Bigla akong naparilisa at di makagalaw. Kahit yung bibig ko hindi ko mabuka. Nandidilat ang mga mata ko at hindi ko rin mapikit yun. Natapos na lang ang sitwasyon kong to. Nang dumiretso na siya ng lakad, bigla akong pinagpawisan sa takot. Hindi ako natakot dahil lang nakabarong yun at may kadena. Dahil nung oras na lumingon at humarap siya sa akin, wala yung muka. Tanging hulma ng ulo niyang kalbo at barong ang natirang detalyeng tumatakbo sa isipan ko. Kinaumagahan, kinuwento ko to sa kapitbahay naming matanda. At bigla niyang kinuwento sa akin
na may isang sundalo daw na nakatira malapit sa amin na may kapatid na kinadena dahil sa naggagala ito kapag hindi nakatali. Dahil nagkaroon daw yun ng sakit sa utak. Namatay na lang daw ang kapatid nito at tinapon sa isang balon na malapit sa bahay nila. Hindi kasi uso dati ang balsamo at libing, kaya ganun ang pamamaraan ng libing nila rito. Simula noon, kapag natutulog na kami, hindi na ako nakaharap sa gawing kalsada, pero naririnig ko pa rin siya. Tuwing alas 12 ng gabi ang daan niya sa kalsada at bumabalik siya ng alas 3 ng madaling araw. Wala akong lakas ng loob na sundan yon o tignan kung saan siya pumupunta at bumabalik. Tinanong ko sina mama kung naririnig nila pero hindi daw. Hindi ko alam kung anong tawag sa mga ganong kaluluwa at kung bakit ko siya nakikita. Pero isa lang ang naiisip ko, maaaring hinahanap niyo yung bahay nila na sinalantana ng bagyo. Alam nyo ba na dapat ay hindi kayo nagkukwentuhan ng nakakatakot ngayong Holy Week or Semana Santa? Yes, dahil madali raw kayong sapian ngayong Holy Week. Kinukwento sa akin ng lola ko dati na dapat daw hindi tayo nagkukwentuhan ng mga horror stories, hindi raw dapat pinag-uusapan ng mga patay, multo, evil spirits dahil daw madali raw nila tayong madadalaw ngayong Holy Week. Lalo na sa Good Friday or Biyernes Santo at sa Black Saturday. Dahil ito yung araw na wala si Jesus at patay si Jesus. Kaya yung mga nagbabalak mag-Spirit of the Glass ngayong Holy Week, nako, mag-iingat kayo, huwag nyo nang gawin. Dahil mas malalakas daw ang mga evil spirits ngayong Holy Week. But this is just a superstition or belief or kwentong katatakutan lamang. Nasa sa inyo na ito kung maniniwala kayo or hindi. Pero ako, nung bata ko talagang naniniwala ako hanggang ngayon. Ako, ayoko na nga magkwento.